our beloved Boss Mike Cervera. Pangulong BBM, Madam Imelda Marcos at Amy Marcos po. Nananawagan po kami ng tulong dito sa Baseco Port Area, Manila. Sana po, bigyan niyo po kami pansin, mga firm 24K Association Incorporated, sa loob ng mahabang panahon po, magmula 1999 until now po. Sana po, mabigyan niyo po kami ng pansin, mabigyan niyo po kami ng tulong at tuparin ninyo po na sinasabi niyo sa No Filipino Poor. Pabahay para sa mahihirap at konting pinansyal para sa mga kapusparan. Para naman po kami mabubuhay ng maayos sa aming mga pamilya. Madam, sa haba po ng panahon na sinusuportahan po namin kayo. Mahal po namin kayo, mga Marcos. Mula noon hanggang ngayon po, sinusuportahan namin kayo hanggang sa ngayon. Sana po, kami naman ang susuportahan nyo ngayon. Tapos na po, nakaupo na po si mahal na Pangulong Presidente po, BBM. Sana po kami naman pagbigyan nyo kami ng pansin po. Hindi naman po namin hinahangad na yumaman. Sana naman po, bigyan nyo kami ng disenteng tirahan at konting para sa kabuhayan po na. Nako, konting ano, ako, grabe. Sige, tuloy, mamaya natin talakayan ha. Amin. Madam, sana po, ang sabi ninyo po dito sa ID po, Dear Lord, bless my mission and responsibilities to directly give to the Filipino people from the Marcos Foundation a humble gift of love to give. Grabe, nako mga kababayan. Sige, tuloy, mamaya tatalakayin ko to. Freedom from fear and want to the Filipino people and a modest contribution for the economic survival of our beloved country. Ito po yung pangako ninyo po dito sa loob ng mahabang panahon. Kaya po kami nagtitiis kahit saan po kami sumusuporta po kami pumupunta, nagtatanim kung saan kami nakakarating. Sana po bigyan nyo po kami ng pansin dito sa Barangay 649, Zone 60, District 5, Baseco Port Area, Manila. Ako po, mga kababayan talaga. Imelda Bagulong, Deaf Lady with 10 Teeth po. At ang aming kasamahan po. Mga kababayan, hinto na natin dyan. Eto na mga kababayan, ipapaliwanag ko lang. Isang mapagpalang araw po, Pangulong BBM, Madam Imelda Marcos at Amy Marcos po. Lahat ng mga Marcos, Pangulo, BBM, at saka Madam Imelda, Manang Amy, Nananawagan po kami ng tulong dito sa Baseco Port Area. Nananawagan na daw sila. Sana po, bigyan nyo po kami pansin, mga firm 24K Association Incorporated, sa loob ng mahabang panahon po, magmula 1999 until now po. Sana po, mga kababayan, ang tagal nila na nilang membro daw. Mabigyan nyo po kami ng pansin, mabigyan nyo po kami ng tulong at tuparin ninyo po na sinasabi nyo sa No Filipino Poor. Pabahay para sa mahihirap. Naku po mga kababayan, ito na, pinapakita pa yung ID. Konting pinansyal para sa mga kapusparan. Yan na mga kababayan. Alam nyo, ito yan. Hindi natin alam kung sino na ngako rito o sino na naman ng biktima sa mga to. Yung mga, may mga may mga taong mga mapanlamang. May mga taong mapanlamang talaga. Tandaan nyo, na gumagamit ng mga pangalan ng mga Marcoses. Ang dami nang nabalitang ganyan. Meron pang namimigay ng mga ID tulad niyan. At sinasabi na ang pangako ay ang mga Marcoses, pag naging membro ka niyan, tandaan nyo, pag naging membro ka niyan, pag naupo uli o nakabalik sila sa pwesto, magkakaroon ka ng gantimpala, pabahay, at kabuhayan. Naku, mga kababayan. Etong mga ito, yung mga promotor dito, sindikato, Webster Tison. May vlog ako. Nako po. Diba? May vlog ako. Sige, tuloy. Para naman po kami mabubuhay ng maayos sa aming mga pamilya. Tingnan nyo, inasa na nila yung
kanilang buhay sa mga Marcoses na hindi naman dapat, 'di ba? Elijah. Inasa na nila. Kasi nga mga kababayan, overpromising yung mga organizer ng mga yan. Na sa totoo lang mga kababayan, ito magiging kasiraan kay Pangulong Bongbong. Pero wala naman silang kinalaman dyan. Dahil nga may mga sindikatong mga gumagawa nito na pinapaasa yung mga tao, naniningil sila ng contribution, membership, kung ano pa, at yung mga ID na pinamamahagi, pinababayaran sa bawat membro na mga tulad nila, mga kababayan. Sige, tuloy. Mahaba po ng panahon na sinusuportahan po namin kayo. Mahal po namin kayo, mga Marcos. Magmula kita nyo, di ba? Kasi alam nyo noong pa man, alam nilang may mga loyalistang nagmamahal, Belen Reyes. Kaso, mga kababayan, kita nyo naman, di ba? Yung sobra ba nilang panatiko na abuso ng mga mapanlamang na tao. Ganyan ang nangyayari dito. Yung mga mapanlamang na yan, mga kababayan, kumikita sa mga ito. Ewan natin kung saan pa nila ginagamit itong mga to, sige ito, pasok. Hanggang ngayon po, sinusuportahan namin kayo hanggang sa ngayon. Sana po, kami naman ang susuportahan nyo ngayon. Tapos na po, nakaupo na. Ito yan mga kababayan, papaliwanag ko lang. Bilang isang loyalista, ang pagsuporta sa mga Marcoses ay kusang loob yan. Hindi tayo naghahanap ng kahit na anong kapalit, pasubali. Tandaan nyo, ang totoong loyalista, mga kababayan, hindi yan nag-aantay ng kahit na anong kapalit. Tandaan ninyo. Diba? Kasi kung ano man, yung pagiging totoong loyalista, mga kababayan, ay nauna na. Nauna na kung ano yung alin. Kung ano yung naibigay ng Ama. Kaya natin minahal ang buong angkan ng Marcos, diba? Walang singilan. Kasi ang pagsuporta sa mga Marcos, walang pilitan. Ganun lang yan. Kaya ako nagtataka, napanood ko to, bakit may ganito? Kaya naalala ko na naman yung mga ilang beses ko nang napanood na balita na itong mga manlulokong organizer na nagsasabit ng ngangako na hindi naman alam ng pamilya Marcos. Tandaan nyo, tulad ng ginawa ni Mangusin. Lahat ng ginawa ni Mangusin, paggamit niya ng pangalan sa mga Marcoses, meron pa siyang kapatid sa labas, mga ganyang mga sinasabi, at kung ano-ano pang mga kabulastugan. Mga kababayan, huwag niyong pagpapaniwalaan niya mga yan. Marami talagang oportunista. Maraming oportunista na na mga tao at gagamitin yung pagiging panatiko nyo. Diba? Wow, loyal ka, Lola. Gusto mo bahay, lupa. Diba? Mga kababayan, hindi ganun. May programa. May programa naman ng gobyerno ni Pangulo. Di kung gusto nyo magkabahay, di mag-apply kayo at sundin ninyo kung ano yung mga panuntunan na nilalatag ng gobyerno. Hindi pwedeng instant at isusubo na lang sa inyo. Kasi kapag sinubo sa inyo, paano naman yung mga iba? Di may inggit at paghahanapan. Sino? Si Pangulo. Ay, naku, mahirap yan. Di ba, mga kababayan? Yun na nga lang, nag-donate na nga ng pang-repair ng bubong. Kinutsapa ng mga gunggong. Kita nyo? Kinutsapa ng mga gunggong. Biruin mo, pang-repair lang ng bubong na niliparan ng bubong ng bagyo. Abay ngayon, kinukutsapa ng mga bobo. Di ba, Pachuchay? Sige, tuloy. Po si mahal na Pangulong Presidente po, BBM. Sana po kami naman pagbigyan nyo kami ng pansin po. Hindi naman po namin hinahangad na yumaman. Sana naman po bigyan nyo kami ng disenteng tirahan at konting para sa kabuhayan po. Nako, disenteng tirahan at konting para sa kabuhayan. Nako, Diyos ko po.
Mga kababayan, tayo yung mga Pilipino. Isinilang tayo, may mga mata, may mga kamay at may mga paa. May tamang kaisipan. Aba mga kababayan, magtrabaho naman tayo. Oh, 'di ba? Magtrabaho naman tayo. Hindi naman po pwede na lahat na lang iasa sa gobyerno. Jonet de Vera. At kung gusto ninyo, 'di ba pachuchay na magkaroon, sabi ko nga may programa ang gobyerno. O di mag-apply kayo. Ganun lang kasimple. Yung inihiling ni ate. Tapos itong ID na to mga kababayan, hindi ito ino-honor ng mga Marcoses. Kasi walang ganyan. Ilang beses na rin silang nagpahayag paulit-ulit sa media. Sa media na in-interview na sila at sinabi na nila na kung may ganyang mga nangangako, wala silang alam dyan. Pero teka muna, bakit marami pa rin ganito? Tulad nila, na para bang napakadali nilang maloko para sa mga pangako na ulitin ko, hindi yung pinangako ng mga Marcoses. Sinabi na nila yan, wala kaming ganyang pangako. Matagal ng panahon, bata pa lang ako naririnig ko na yan. Oh, bakit? Kasi sa nanay ko, dahil alam nilang loyalista yung nanay ko, maraming nagre-recruit dyan. Oh, magpapa-member ka lang. Oh, sisingiling ka. Oh, membership 500. Kita nyo? Membership 500. Tapos para sa ID ganito, magkano lang magpa-print ng ganyang ID mga kababayan? Oh, 'di ba? Ay, nako. Oh, sige. Tuloy. Amin. Madam, sana po, ang sabi ninyo po dito sa ID po, Dear Lord, bless my mission and responsibilities to directly give to the Filipino people. Ako, kabisado pa yung sinabi ni ate ni First Lady. Nako, Nay, alam mo, kahit si Norman Mangusin, pati yung sinabi ni Apo, kabisado. Kaya nga pag nag-i-speech yun, ang ginagawa nung ginagaya na lang si Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? Tuloy. From the Marcos Foundation, a humble gift of love to give food. Kita nyo, binanggit na naman yung foundation. Ilang mga nagpanggap na bang mga Marcos? Meron pa dyan yung nagbebenta ng gold na coins. Oh, sino? Si Mario Marcos. Sino pa? Naku, napakaraming nagpanggap na Marcos. Oh, isa na nga yan, sumikat. Sino? Si Norman Mangusin. Oh, na panggap na FLM. Francis Leo Marcos daw siya. Naku po, mga kababayan, mga scammer yan. Oh, tuloy. Seb highlights. At saka si Apple nandyan na. Freedom from fear and want to the Filipino people and a modest contribution for the economic survival of our beloved country. Ito po yung pangako ninyo po dito. Sa Naku ate, walang pangakong ganyan. Kung meron mang nangako dyan, hindi galing sa kanila yan. Oo, di ba? Juanito Garcia, Divina Bahala. Naku po. Si ate, loob ng mahabang panahon. Kaya po kami nagtitiis kahit saan po kami sumusuporta po kami pumupunta, nagtatanim kung saan kami. Kita nyo mga kababayan, kung saan daw sila pumupunta. Glee Orcolio, opo. Malamang itong mga ito nagagamit ito. Leia Lopez, Teresa, Perona. Kita nyo. Alam nyo kung ano yung mga totoong loyalista, mga kababayan? Yung mga pumupunta doon sa libingan ng bayani, yung mga nagsasalita doon na walang inaantay na kapalit, sila yung mga totoo. 'Di ba? Puji ko. Oh. 'Di ba? Nakakarating. Sana po bigyan niyo po kami ng pansin dito sa Barangay 649, Zone 60, District 5, Baseco Port Area, Manila. Ako po si Imelda. Kita nyo mga kababayan, binanggit pa yung address talaga. 'Di ba, Andy? Di ba nagkaroon na nga si Isko ng pabahay dyan? Bakit hindi pa kayo nag-apply? Kung kwalipikado kayo sa pagkakaroon ng sariling bahay. Kaya lang mga kababayan, hindi naman sa marami dyan sa Baseco, di ba mga squatter? Yung bang nagtayo na lang ng barong-barong,
tapos nag-aantay ng tulong sa gobyerno. Ang problema mga kababayan, itong mga ito, hindi ko naman sila sinasabing sila. May mga ganitong galawan. Pagkatapos mabigyan, matulungan ng pabahay, ang mga tao, ang gagawin nila, ibibenta. Ang tawag doon, professional squatter. Di ba mga kababayan? Yun. Tuloy. Magulong Deaf Lady with 10 kids po. At ang aming kasama po. Di ba? Hearthstone, ang ibang tao kasi gusto nila bigyan na lang. Sila nang bigyan, ayaw kasing magpagod. Ayun na nga mga kababayan kung totoong mga loyalista yan, di gagawin niya. Ayun na nga. Hindi nila gagawin yan. Di ba? Then, sino to? Nawala na. Rivera. Evelyn Calison, thank you naman. Sangla, tira, kinalabas. Ay, yun na nga. Hindi nga Hindi nga sangla Benta. Benta. Diretso. Sabi dito ni Teresita Tan, hindi totoong Marcos loyalist yan. Yun na nga. Evelyn Calison, thank you naman. Meron dito yan. Pumunta sila ng Nueva Ecija, nagtatanim din. May sahod daw. Di ba, mga kababayan? Kaso nga mga kababayan, karamihan ng mga ganito, tandaan nyo, scam yan. Ulitin ko lang. Ang mga Marcoses, mga kababayan, nagpahayag na wala silang kinalaman sa mga ganitong aktibidades. Kung meron man, mga kababayan, ay hindi ganyan. Dahil ang mga Marcoses, disente na mamigay at nasa tamang proseso, lahat ng bagay na itutulong nila. Romel Gutlay, Narcisa Oliveros, Mercy Ancheta, kabayan ko, kapatid ko, magandang gabi. Mga kababayan, tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Yung mga ganito, na mga nangyayaring ganyan na napaniwala ng kung sino, wala akong kinalaman ang pamilyang Marcos dyan. Himolay Kuraming, nandyan na. Emmy Carpio, nako. Mga scam lang. Naku, oo nga. Mga karamihan dyan, scam yan. Tandaan nyo. Diba? May Angeles, may grupong gumagamit dyan para manira na naman kay BBM. Yan na nga. Ano pa nga ba? Hindi natin mayaalis na ganun na nga. Maaaring ito, mga kababayan, kita nyo naman, organisado. Bukod sa may mga uniforme, bukod sa may mga uniforme na nakasuot sila, mga kababayan, abay may ID pa. May ID pa, di ba? Pining Garcia, di ba? JC Amuyo, di ba, mga kababayan? So, eto na. Maaring biktima o maaaring nagagamit sila. Dalawa lang yan. Our beloved Boss Mike.